Please don't forget to subscribe. Ang ganda ng bulaklak to. Ganyan. Walang ambon-ambon. Ano to? Agahan ko gumi. Ganyan ang itsura ng kanilang yan kung magbayad ng parking. Absolutely. Sorry. Thank you. Sorry for taking my No problem. I have to be much focused on it. Oh, there's a... Ang liit lang ng kwarto ko. May safety deposit box, plancha, kumot, walang laman. Then makaluma siya. Yung susi niya Then yan ang laman. Ang liit. Yung luggage ko ulit. Yung sapatos ko kanina. Yan yung tripod. Ginamit ko kanina. Yan, banyo. Andun yung payong nagamit ko kanina nung lumabas kami. Pagdating namin, mga kalahating oras, lumabas na kami kaagad. Kaso, umuulan hanggang sa umambon.
Pagkatapos ng excursions namin, nagkanya-kanya na kami uwian kasi lumalakas yung ulan. Ang aga din namin kumain, naghapunan. Kaya dyan yung payo mo, pinatutuyo ko. At gamit na yung tolya. Ganyan lang ano nila dito. Hair and body wash. Kasama na rin sa ang shampoo. At yan, may dryer. Ganyan yung pindutan ng washroom. Makaluma. Ganyan din sa ilaw. Then, ewan ko. Ay, ba't? Hindi ko alam. Ayan. Maliit lang talaga siya. Tapos ipapakita ko yung labas. Oh, ewan ko kung may laman yan. Yan yung mga ilaw. Yan din yung TV. Yung desk. Ang liit. Ito yung pinakamaliit na kwarto ko. Yan sa labas. Ito yung bus na sinasakyan namin. Ang tahimik na sa labas. Pasado alas 8 pa lang. Doon sa kabila baka pupunta ako doon mamaya kasi ang aga naming ang tawag dito hapunan. Baka mamaya gugutumin ako kaya kakain na. At bibili ako siguro doon ng kahit na ano. Nakikita ko may sandwich, may pizza, tacos, kebab, and panini. Yun yung tapos puro French, walang English. Yan. Kanina walang tao. Ganito yan. Isara natin para ay balik. Overnight lang kami dito. Di ko memoryado kung anong oras kami alis. Ano yung oras yung wake up call. Una wake up call. Di ko memoryado kasi nandun sa screenshot. Pinicturean ko kanina. Bawat hotel kasi pinipicturean namin yung pinupost ng tour director. Doon makikita mo kung anong oras anong oras yung wake up call, anong oras yung breakfast, anong oras yung aalis, tapos ano yung susunod na pupuntahan. Pero sinasabi din niya yun sa bus din. Kaya lang di ko na memorize. Then pagkatapos nito pupunta kami sa Versailles. Mga ganun din. Overnight na naman malamang doon. Then sa France. Pagkatapos ng France, sa London na. Then sa Barcelona, doon matatapos naman yung bakasyon ko. Yung makasama namin, yung ibang grupo dito sa France matatapos sa kanilang tour. Yung iba naman ay sa London.
After that, maghiwa-hiwalay na kami lahat. Thank you sa panunod. Salamat. Hospital yan. Nabasa ko kanina kahit friends alam ko hospital yan. Then lapitan natin to. Ang ganda ng bulaklak. Katatapos lang umulan kaya ayaw kong umapak sa damo. Dahil ang suot natin ay yan. Saka yan. Ayaw kong mabasa. Kahit nabasa na siya kanina. May mga bulak. Ito yata ang sinasabi din nilang chestnut na kaya hindi siya edible. Nandito po ako sa France. Sa Beaune. B-E-A-U-N-E. Kaya na nagdadaan doon may bus stop. Dalawa. Tapos may isang lalaki na nag-aabang. Ayaw kong lumayo, baka sa hotel. Kasi gabi na rin. Pasado alas 9 na. Yung nag-live ako kanina pasado alas 8 lang. Pero ngayon pasado alas 9 na. Umalis lang ako kasi lumabas. Kasi kinakabagan, may kabag ako. Gusto ko lang mag-release ng hangin bago matulog. Ito lagi akong may dalang payong. Dito ako dadaan kasi baka mahagip yung print ads. Ayaw ni Meta. Nakita ko kanina yung print. Baka paparusahan na naman tayo ni Meta. Ang linis din dito. Yung iba ang bilis ding magpatakbo. Nakakagulat. Yung isa kanina. Ang ganda rin tignan mo. Alam. May experience pala ako dun sa unang pununtahan namin sa Netherlands. Nagpunta ako sa Central Station ng Amsterdam. May kasabay akong Amerikano. Pero nung pagdating namin sa Central Station, hiwa-hiwalay kami. Naghiwalay kami kasi dalawa lang kami. Then
Di pa ako nakakalayo dun sa Central Station. Hinablot na yung Gucci na sombrero ko. Ayun, kaya ayun, bumalik ako kaagad, pumunta sa loob, then sumakay sa bus pabalik ng hotel. Eh baka mapaano pa ako. Pero sabi naman nila, kukunin lang daw yung gamit mo, pero di ka nila sasaktan. Medyo madilim noon eh. Siguro nakita nila yung masuot ko kasi mamahalin. Yung sapatos ko, ito, Gucci. Tapos yung belt, Gucci din. Yung bag, Louis Vuitton. Yung sombrero, Gucci. Kaya yun, siguro masakit sa kanilang mga mata mo yung batang yun. Kaya yun, hinablot niya. Salamat sa mga nanood. Sana patuloy niyo akong subaybayan sa aking vlog, panoorin. Yun yung hotel na tinirahan namin, yung Henry II. Pinangalan sa isang prinsipe. Bye-bye! Yun yung nagko-collect ng basura nila. Gabi sila nagko-collect ng basura. Parang ang kinukuha lang nila yung recycle. Baka iba naman yung kukuha ng ibang basurahan. So, nakalabas yung mga basura nila. Basurahan. Mga bin. Green. Malamang yan yung nahulog. Tapos dalawa yung nasa likod kuha ng basura, then yung driver. Unlike sa Canada naman, isa yung driver, isa yung taga pulot ng basura. Ang kinukuha niya yung recycle, saka yung nabubulok. Kasi twice every other week ang pagkukulik ng every week ang pagkukulik ng basura sa Canada. Kaya lang yung recycle every week, yung mga basura every other week. Tapos yan, mga building nila, mga kabahayan. May naglalakad doon. Oh, ano yan? What's that? Tapos yung bisikleta no, may ilaw. Parang sa Switzerland, yung mga bike may ilaw. Pabalik na ako. Ayoko nang lumayo sa hotel. Medyo madilim dito sa banda na to. Ayoko nang ma-experience yung experience ko sa Switzerland. Sabagay, di naman mamahaling tong cup ko ngayon. Adidas lang naman. So di sila siguro magkaka-interest. Intersection yun. Is the day when
wine. So this is all around Europe, 11th of November, St. Martin's Day. Just that in wine-growing countries, that's the day when they officially taste new wine. Although some countries, they do it before. But here we are. You see the terraced vineyards here on the left. Terraces, they were built to prevent the erosion. So the whole stretch is known as Climat de Bourgogne, CLIMATS, like climates, but Climat de Bourgogne has got nothing to do with climate, although the taste of wine, why the wine is different from different parts of Burgundy. It has got to do with geological structure of the soil, also exposure to the sun, makes the sugar boil or mature in the wine. Sweet wines, there was a question yesterday, they're not sweet because they would add sugar. So it's a